Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 531 hanggang 540. Kabanata 531, ang dakilang Joe Stormy Night Sword sa lungguhit isa. Maghanda sa pag-atake. Ang sa una ay tila isang walang kwentang bagay ay biglang naging masalimuot. Si Paul, na kanina pa naliligo sa kagalakan kalahating minuto lang ang nakalipas, ay isa na ngayong bangkay na may natitirang init. Para naman sa iba, ang kanilang kalmado ay nawala mula sa eleganteng kumpiyansa hanggang sa pagkataranta. Makatakas sa isang dart at lumakad sa tubig na parang tumatahak sa mga alon, maliwanag na siya ay isang master. Malalim at hindi maarak ang husay sa pakikipaglaban ng gayong tao. Pumunta ka sa impyerno. Ipapadala kita para makipagkita kay Satanas. Matapos makasuhan si Julius Reed, ang una niyang nakaharap ay ang dalawang lalaking may mga nakatagong kahon ng armas. Pagharap kay Julius Reed na tumalon sa kubyerta, umungal sila habang itinataas ang mga nakatagong kahon sa kanilang mga kamay, sinusubukang talunin siya ng isang hampas. Iligtas ako ng Diyos, ipadala ang demonyong ito sa impyerno, para hindi na siya muling magkatawang tao. Ang mga nakatagong kahon ng sandata sa kanilang mga kamay ay gawa sa purong bakal at madaling magamit bilang malapit na mga sandata kung sakaling may bigla ang pag-atake ng kaaway. Klang! Sa isang flash ng sparks, ang dalawang dart throwers sa harap ay nahati sa kalahati sa baywang. Klang! Ang mga sirang bahagi ng mga nakatagong kahon ng armas ay nakakalat sa kubyerta, nagkalat ang mga pira-piraso sa paligid. Hiss! Lahat ng mga mata ay napunta kay Julius Reed, at lahat ay hindi makapigil ng hininga, ang kanilang mga titig ay puno ng tensyon at bakas ng takot. Nakakita na sila ng malalakas na manlalaban noon. Sa katunayan, sila mismo ay kabilang sa mga malalakas. Ngunit ang lalaking ito na nauna sa kanila ay pumatay ng 3 tao sa isang napakapangangibabaw na paraan. Pagkatapos ay tumayo siyang mag-isa na may espada sa kubyerta, tinitingnan sila ng malamig na kilos. Ang epekto ng pagpigil ay nakamit. Patuloy na kumalat ang takot ng hindi napigilan. Ikaw, sino ka? Ang nakakalokong tanong na ito ni Brian, na nagpapakita ng kanyang likas na reaksyon. Sa asensya, ang talagang tinatanong niya ay, tao ka ba o multo? Ang pag-iwas sa Dart Master's darts at napatay ang dalawang nangungunang Shadow Warriors gamit ang isang sword strike ay sapat na patunay ng kanyang kakilakilabot na lakas. Yung papatay sa'yo. Si Julius Reed ay nakatayong mataas sa kubyerta, ang kanyang balabal ay lumilipad sa simoy ng dagat. Ang yabang nito, napalunok si Brian, at likas na umatras, napapalibutan ako ng pinakamahusay na Shadow Warriors sa mundo. Ikaw ay patungo sa isang landas ng tiyak na kamatayan. Matapos ang unang panik, nagsimulang kumalma ang lahat. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga taong gumapang sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, kaya kapag nahaharap sa gayong kalaban, ang pagkamakatuwiran ay kinakailangan pagkatapos ng panandaliang takot. Kung hindi, matatalo sila bago pa man magsimula ang laban. Kapos ako sa oras, kaya lahat kayong lumapit sa akin. Marahang hinaplos ni Julius Reed ang kanyang Golden Dragon Sword, iniangat ang kanyang ulo para tingnan ang mga Shadow Warriors sa kanyang harapan, o, papatayin ko kayong lahat ng sabay-sabay. Itong balabal, parang pamilyar. Sa barko, tila nakilala ng isang matandang lalaki ang balabal. 9 dragons ang pinalamutian dito, isang pinakamataas na tanda ng awtoridad. Matapang ka talaga. Tiningnan niya ang batang mukha ni Julius Reed at malakas na nagtanong, sino ang iyong mentor? Kung mag-aaway tayo, mag-aaway tayo. No need for idle talk. Ngumiti si Julius Reed at biglang sumulpat. Thud. Ang isang Shadow Warrior ay walang oras upang mag-react at naputol sa kalahati sa baywang. Dapat pansinin na ang Shadow Warrior na ito, na namatay sa lugar, ay minsang natalo ang 12 ng mga tao ng mag-isa. Sa pagkakaroon ng hindi mabilang na buhay, nakilala siya bilang Ghost's Anxiety. Pero ngayon,
Hindi siya makaligtas kahit isang galaw. Direktang nahati sa dalawa. Hayaan mo akong subukan ang iyong kakayahan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na mahabang sibat ang sumugod kay Julius Reed, the Vine King with the Dark Staff. Sirs, enlighten me. Masyado akong curious sa Eastern martial arts mo. Klang. Sa isang metal na salpukan, ang Golden Dragon Sword ni Julius Reed ay bumulusok sa katawan ni Sirs. Gusto mong maranasan ang Eastern martial arts? Hindi ka karapat-dapat. Sa isang mahinang pagtulak, bumagsak si Sirs sa lupa, dilat ang mga mata, ang bawat kamay ay nakahawak sa isang piraso ng sirang tungkod. Lalong naging nakakatakot ang kapaligiran. Naiintindihan ng lahat ng naruroon ang pinagmulan ng bawat isa. Sa katunayan, si Sirs, ang Divine King of the Underworld Staff, ay hindi lamang malakas, ngunit siya rin ang numero 1 Staff Master sa Satellite Continent. Ang mga tauhan sa kanyang kamay ay kayang basagin ang isang punong may kapal na 3 metro, at kahit na sa mga bituin na natipon sa barkong ito, ang kanyang lakas ay maaari pa ring mag-rank sa top 8. Ngunit ngayon, siya ay napatay sa pamamagitan ng isang atake ng espada. Pati ang mga bakal na nakasama niya sa loob ng ilang dekada ay nabali. Ang mga ambon ng taglagas ay nakakalat sa mga malamig na libing ng bulaklak. Sa sandaling iyon, ang lalaking nagsalita kanina ay lumabas mula sa karamihan, walang pakialam na nakatingin kay Julius Reed. Sa iyong kamay, mayroon ka bang dakilang Joe Lanier sword? Ang dakilang Joe Lanier sword. Nang marinig nila ang pangalang ito, nagulat ang ilang tao sa barko. Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon ang itatanong ni Mr. Hart. Ang dakilang Joe Lanier sword, isang kilalang espada ng mundo. Ayon sa alamat, ito ay ginawa sa panahon ng dinastiyang Zhou ng China, na tumagal ng kabuuang 81 taon upang malikha. Material man o makapatay na kapangyarihan, nireranggo ito sa nangungunang 10 sikat na espada sa mundo. Ang dahilan kung bakit naalala ito ng mga tao sa barko ay dahil, ilang dekada na ang nakararaan, isang taong may Great Joe Lanier sword ang nakatalo sa 18 kilalang kanluraning mandirigma sa isang gabi. Nagulat ang mundo. Ang taong iyon ay usap-usapan na isang binata, mahigit 20 taong gulang lamang, ngunit ang kanyang pagiging espada ay hindi mapapantayan sa mundo. Ang taong iyon ay kasabay ng pag-aangkin ng Western martial arts world na ang Chinese Kung Fu ay para lamang palabas at walang sangkap. Sa harap ng mga bansang nagpapatalsik sa mga paaralan ng martial arts ng China, ang binata ay lumitaw ng husto at lubusang nabasag ang mukha ng Western martial arts world. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, unti-unting pumanaw ang mga nakakita sa binata. At karamihan sa mga naruroon ay narinig lamang ang pangyayaring ito sa pamamagitan ng mga kwentong ipinasa mula sa henerasyon ng kanilang mga amo. Hart, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? May nagsalita. Matapos ang kanyang dramatikong paglitaw, ang may-ari ng Great Joe Lanier sword ay mabilis na nawala. Kahit na ang numero 1 espadang ito ng mundo ay kilala lamang sa linya ng talatang iyon. Nagkataon, si Hart ay 10 taong gulang noon at nagkaroon ng pribilehiyong masaksihan ang pambihirang sikat na espadang ito. Oo, paano? Hindi, si Julius Reed ay walang pakialam na tumingin sa mga tao sa barko, tumingin sa nakapalibot na dagat, at ngumiti. Sa katunayan, ito ay isang magandang libingan. Mayabang, hindi maiwasang magmura ng karamihan. Pagkatapos ng lahat, mayroong 12 ng mga tao sa barko, bawat isa ay isang kilalang shadow warrior. At ang kabilang panig, ay isang lalaking nakatayong mag-isa. Ang taong iyon noon, mga kasing edad mo lang. Tiningnan ni G. Hart ang espada na nasa kamay ni Julius Reed, same time na sinabi, bago mamatay ang aking Panginoon, ang pinakamalaking pagsisisi niya ay ang hindi niya nasaksihan ang kadakilaan ng dakilang Joe Lanier sword. Ngayon, kung papatayin kita at kunin ang espadang ito, maaari ko itong ilibing sa harap ng libingan ng aking amo. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng walang katapusang hangarin na pumatay. Sa paghusga sa iyong edad, ikaw ay dapat na kanyang ika-4 na henerasyong disipulo. Gayunpaman, ang mga kasalanang iniwan ng iyong ninuno ay ikaw lamang ang makakapagbayad. Habang nagsasalita siya, 2 maikling talam ang lumitaw sa kamay ni Hart. Malakas ang mga kakayahan ni Hart. Kung gagawin niya ang lahat, baka mapatay niya ang lalaking iyon. Oo naman, isa si Hart sa top 3 sa barkong ito,
Ang tanong lang kung kaya ba niyang mapanatili ang kanyang malakas na pangangatawan sa kanyang edad. Magpahinga ka lang, hindi lalaban si Hart sa isang laban na hindi niya siguradong mapapanalo. Tataya ako ng $250,000 na sa loob ng 3 galaw, papatayin siya ni Hart. Labis na gamaan ang kalooban ng lahat. Klang, klang. Ngunit nang sisingilan ni Hart si Julius Reed. Ang kanyang maiikling talam ay direktang naalis sa pamamagitan ng 2 hampas ng espada. Ang ikatlong hampas ng espada ay direktang tumagos sa dibdib ni Hart. Tulad ng iyong Panginoon noon, hindi ka makatiis kahit isang suntok. Malumanay na bulong ni Julius Reed sa tenga ni Hart. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Hart habang nanginginig na nakatingin kay Julius Reed. Sa katunayan, ang pumatay sa iyong Panginoon noong taong iyon, ay ako. Ang mga labi ni Julius Reed ay pumulupot sa isang bahagyang arko habang tinutulak siya palayo. P.S. Nilalamig ako nitong mga nakaraang araw, at nahihirapan akong makasabay sa mga update, na ikinalulungkot ko. Nais kong humingi ng tawad sa aking mga mambabasa dito. Gayun din, ang panahon ng trangkaso na ito ay medyo matindi, kaya pakitandaan ng lahat na magsuot ng mga maskara at pangalagaan ang iyong kalusugan, manatiling ligtas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 532 Pagbabalik sa Lungguhit 1. Clop. Nang mahulog ang bangkay sa kubyerta, tumahimik ang hangin. Ang malamig na simoy ng dagat, na may halong amoy ng dugo, ay umabot sa butas ng ilong ng lahat. Bagamat alas 4 na ng madaling araw, walang nakaramdam ng antok. Napatingin sila sa hindi kapani-pani walang makapangyarihang lalaki sa kanilang harapan, ang kanilang mga puso ay puspos na ng takot. Ilang beses na nilang ipinaglaban ang kanilang buhay sa gilid ng kamatayan, hindi nila mabilang kung gaano kadalas sila nagtagal sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit hindi sila nakakaramdam ng takot tulad ng nararanasan nila ngayon. Ang kamatayan mismo ay hindi nakakatakot. Ang nakakasindak ay ang ganap na paglupog ng lakas. Si Mr. Hart ay kabilang sa nangungunang 3 sa lakas ng mga taong ito, at ang iba pang pinagsama ay maaaring hindi nagawang talunin siya. Pero ngayon, sa isang encounter lang, patay na si Hart. At ang lalaking nasa busog ng barko, na nakasuot ng gintong balabal na may 8 dragon, hawak ang Great Joe Stormy Night Sword, ay tumingin sa kanila ng may pagmamalaki. Ang malamig niyang titig ay tila nagpapahayag ng kanilang hatol na kamatayan. May iba pa bang gustong sumama? Marahang pinunasan ni Julius Reed ang sariwang mantsa ng dugo mula sa talon ng espada gamit ang kanyang daliri. Dahan-daang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang mga Shadow Warriors na nagsisiksikan sa barko. Sa isang sulyap lang, kinilig na niya ang ilan sa kanila, tumibok ang puso. Sasama ako, basag. Isang malakas na kalabog ang narinig, at naputol ang pinto ng cabin. Pagkatapos, si Baturo Eulalia, na nakasuot ng palda ng balat ng tigre at nakasuot ng headband na may 7 kulay na balahibo, ay matapang na lumabas. Ikaw, ipadama mo sa akin na ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Itinutok ni Baturo ang kanyang scimitar kay Julius, puno ng sigla ang kanyang mga mata. Siya ay isang mandirigma mula sa rainforest, isang hari ng tropiko. At ngayon, sa silangang lupaing ito, nais niyang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Patunayan kung sino ang tunay na hari. Nang makita ni Brian si Baturo na humakbang pasulong, tuluyang tumahimik ang nakabitin niyang puso. Pinatunayan nito na ang desisyon ni G. Roosevelt ay lubos na tama. Ang taong ito mula sa silangan ay nararapat sa kanilang atensyon. Akala nila ay masisiyahan sila sa tanawin at simoy ng hangin, at maginhawang alagaan ang lalaki. Ngunit ngayon, sila ay dumanas ng matinding casualty. Ang tanging pag-asa nila ay sa Baturo. Ang mandirigmang ito na matagal nang kilala. Ikaw, walang pinagkaiba. Sumulyap si Julius kay Baturo, umiling-iling na may ngiti. Ang barbarong ito na walang laman ang dibdib ay maaaring ang pinakamalakas sa barko, ngunit siya ay wala sa kanyang sariling mga mata, walang kapantay. 0 at 1 ay walang pagkakaiba, sila ay mga fraction lamang pagkatapos ng lahat. Mayabang na taga-silangan, babayaran kita. Nang marinig ang pagsasali ni Brian, agad na nagalit si Baturo. Sa katunayan, ang katutubo na ito na hindi nakakaintindi ng Chinese ay pabago-bago ng ugali.
At ang tagasalin, si Brian, ay nagdagdag ng ilang nakakainsultong salita sa orihinal na pahayag. Siyempre, naintindihan ni Julius ang lahat ng malinaw na ito. Ngunit ano ang mahalaga? Ito ay isa pang katawan, pagkatapos ng lahat. Samahan mo ako, kulang ako sa oras. Tumingin si Julius sa malayo at malawak na dagat, bumubulong, malapit ng magliwanag. Sa isang dagandong, si Baturo, na humahawak ng kanyang scimitar na parang tigre sa isang galit na pangangaso, diretsong sinugod si Julius. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ito ang mapagpasyang labanan na magtatakda ng kapalaran ng lahat ng sakay. Samantala, tahimik na umatras si Brian sa gilid ng bangka at, habang walang pumapansin, nagsimulang tahimik na ibaba ang lifeboat. Kung may nangyaring masama, siya ang unang makakatakas. Pagkatapos ng lahat, ang Shadow Warriors sa barko ay dapat na makahawak ng ilang sandali. Klang! Ang scimitar ay tumama sa Golden Dragon Sword, na nagpasiklab ng isang shower ng sparks. Sa tahimik na bukang liwayway, tila pambihira itong nakasisilaw. Nanginginig si Baturo, naghahabol ng hininga. Ngunit kahit na ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya pa rin maidiin ang Golden Dragon Sword gamit ang kanyang scimitar. Hindi ka tugma sa akin. Malamig na sabi ni Julius, not by a long shot. Basag. Sa matinding bigay ng lakas, ang hubog na saber ni Baturo ay diretsyong tinadtad sa rehas ng bapur. Mahigit sa 100 bakal na tubo ang pinaghiwa-hiwa, at maging ang bakal sa gilid ay bumulusok sa kalahating metro ang lalim. Halika, magpatuloy. Inilabas ni Baturo ang kanyang hubog na saber at tumalon pasulong, diretsyong tinamaan si Julius Reed. Isang slash sa mid-air. Klang! Ito ay tunog pa rin ng metal na tumatama sa metal. Sa pagkakataong ito, napaatras si Baturo ng 3 metro, bahagyang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa curved sable. Sa talam, mayroon ng malaking binga. Nang makita niya ang binga, nanginig ang katawan ni Baturo. Ang saber na ito sa kanyang mga kamay ay nagmula sa mga tribo ng rainforest. Ipinasa sa mga henerasyon, tanging ang pinakamatapang na samurai, na tinatawag na War God Baturo, ang karapat-dapat na gumamit ng curved saber na ito. Pero ngayon, baluktot ang talam, hindi na matalas. Isang beses lang akong hampasin, kung makayanan mo, ililigtas ko ang iyong buhay. Habang nagsasalita si Julius Reed, umabant siya na parang ipoipo, binunot ang kanyang espada at sinugod si Baturo. Whoosh! Ang itim na balabal, na may burden ng 8 gintong dragon, ay gumawa ng tunog tulad ng reaper sa sandaling ito. Swish! Naputol ang longsword sa hangin. Parang gintong dragon na bumababa. Ako si Baturo, ako ang mandirigma ng rainforest. Imposibleng matalo ako. Klang! Pinutol ng Great Joe Storm Knight Sword ang curved saber, nag-iwan ng mantsa ng dugo ng direkta sa noo ni Baturo. Sa isang stroke, walang nakaligtas. Whoosh! Dahil sa ayaw at pagkabigla, si Baturo ay bumagsak sa lupa, patay pa rin. At ang hubog na sable sa kanyang mga kamay ay nabasag sa 2 piraso. Kunin mo siya. Kung hindi, mamamatay tayo. Kung magsanib puwersa tayo, may pagkakataon pa rin na mabuhay. Total, tayo ang kilalang Shadow Warriors, dapat tayong mamatay ng may dignidad kung kailangan. Ang mga nakaligtas sa bapor ay sabay-sabay na umungal, pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Sa sandaling ito, hinarap ni Julius Reed ang pag-atake ng isang grupo ng mga piling Shadow Warriors. Nakayuko, marahan niyang inilabas ang isang panyo sa bulsa ng kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang sapatos. Paano siya nakapatay gamit ang maduming sapatos? Hinay pa ng simoy ng dagat ang panyo, na ngayon ay may kaunting alikabok, at dahan-dahan itong nahulog sa tubig. Samantala, sa bapur, ang isang ani ay natapos ng wala pang 5 segundo. Mula sa busog hanggang sa popa, mula sa itaas na kubyerta hanggang sa ibaba. Ang tanging natitirang paghinga ay si Julius Reed mismo. Sumisikat na ang bukang liwayway sa abot tanaw. Casual na tinanggal ni Julius Reed ang alikabok sa kanyang balikat at dahan-daang yumoko para kunin ang naputol na bahagi ng longsword ni Baturo. Damn! Paanong ang lalaking ito ay napakalakas? Buti na lang at nagkaroon ako ng foresight, kung hindi, ipapakain ko ang isda kasama ng mga lalaking ito.
Umupo si Brian sa lifeboat, na tahimik na lumipat ng daan-daang metro ang layo mula sa steamship. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, naramdaman ang saya ng malapit ng makatakas sa kamatayan. Sir, masyadong malakas ang kalaban. Lahat ng Shadow Warriors na dinala ko, pati si Baturo, ay lahat. Sklik, isang hubog na sable ang humiwa sa hangin, na tumama sa dibdib ni Brian. Clunk, nahulog sa dagat ang phone na nasa kamay niya. Unti-unting lumulubog sa kailaliman ng hindi maarak na karagatan. Sa ibabaw ng dagat, mayroon lamang isang walang laman na lifeboat, walang tigil na tamba. Ang mabuhay, ay hindi masyadong masama. Naglabas si Julius Reed ng lighter mula sa kanyang bulsa, naglakad papunta sa kung saan nag-imbak ng gasolina ang steamship, at marahas na sinaksak ito ng kanyang espada. Whoosh! Habang inihagis niya ang nasusunog na lighter, ang buong bapor ay nilamon ng apoy. At si Julius Reed, hawak ang Great Joe Storm Night Sword, ay humakbang sa mga alon. Katulad noong dumating siya, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 533 ang pagkabigla ng pamilya Roosevelt sa lungguhit isa. Baybayin ng Atlantiko, Americas, Frank Islands. Anong ginagawa ni Brian? Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang upuan, nakasimangot ng malalim. Pare, may nangyari bang hindi inaasahan sa silangan? Sa likod ng matanda, isang blonde, asul ang mata na kabataan, na nakasuot ng brown na suit, ay lumapit na may dalang isang tasa ng kape. Ritz, sumama si Brian sa mga tao para ipaghiganti si O'Dingle. Pinadalhan niya ako ng video kalahating oras na ang nakalipas, na sinasabing bulag na naghagis ng dart si Paul at pinatay ang lalaking iyon. Si Roosevelt, ang ulo ng pamilya, ay sumandal sa kanyang upuan, idiniin ang kanyang mga templo gamit ang kanyang kamay. Ama, bulag na pinatay siya ni Paul. Hindi makapaniwala, itinaas ni Roosevelt Ritz ang isang kilay at nagtanong, paano iyon posible? Kung ang lalaking taga-silangan na iyon ay napakarupok, paano si Potter? Ang hari ng itim na kamao ay ibinaba sa isang galaw. Ang insidente kay O'Dingle ay nagulat sa pamilya Roosevelt. Ang Northern Restaurant sa Gonzales City ay kilalang kilala, at ang kalapitan nito sa mga pantalan ay naging isang kinakailangang paghinto para sa maraming opisyal at maharlika. Inayos ni Roosevelt si O'Dingle na magnegosyo doon upang mapadali ang pagpapalitan ng pamilya Roosevelt at mayayamang Eastern conglomerates. Ang Northern Restaurant ay ang perpektong lugar para sa maraming pamilya upang harapin ang mga bagay na hindi nila hayagan, sa ilalim ng pagkukunwari ng pangalan ni O'Dingle. Ngunit ngayon, ang lugar na hindi nakakita ng gulo sa loob ng mahigit isang dekada ay nawasak na. Ang pamilya Roosevelt ay halos naging biro magdamag. Maraming mayayamang conglomerates ang sunod-sunod na tumawag, bagamat nagpahayag sila ng pag-aalala sa panlabas, karamihan ay nanunood lamang sa paglalahad ng drama. Nanunood ng drama ng pamilya Roosevelt. Isang nangungunang American financial powerhouse, ang negosyo nito ay nagkawatak-watek. Marami ang namatay o nasugatan. Hindi pa ito nangyari noon sa sino mang kilalang pamilya. Ngunit biglang pinutol ni Brian ang video at hindi ipinaliwanag kung bakit. Parang may nangyaring emergency. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang clan leader. Then, nasubukan mo na bang tumawag ulit? Tanong ni Ritz. Siya ang pinakanamumukod tanging anak ng clan leader ng pamilya Roosevelt, at bunso rin. Bagaman ang pinakabata sa kanyang mga kapatid, ang kanyang potensyal ay ang pinakamalakas. Pagkatapos maabot ang adulthood, si Ritz ay nagtatrabaho ng malapit sa kanyang ama, ang kanyang saklaw mula sa mga lihim ng negosyo hanggang sa pagpaplano ng mga pagpatay, naging halos isang kailangang-kailangan na kanang kamay sa clan leader. Kahit sa operasyong ito, ganap na nasangkot si Ritz. Karamihan sa mga Shadow Warriors ay na-recruit niya, kaya napakalinaw niya tungkol sa kanilang mga kakayahan. Tumawag ako, pero, hindi makalusot. Seryoso ang mukha ng clan leader nang ilabas niya ang kanyang phone at i-play ang huling mensahe na ipinadala ni Brian. Sa kasamaang palad, ang mensahe ay maikli. Ang tanging maririnig ay si Brian sa dagat, ang hangin ay umaalulong. Iniisip ko kung may nangyaring aksidente. Sumandal ang Roosevelt clan leader sa kanyang upuan, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Kanina pa siya naghihintay ng resulta, ngunit ngayon ay tahimik ang lahat. Higit sa lahat, sa simula pa lang,
Sineseryoso na niya ang bagay na ito. Dahil hindi mabilang na mga mata mula sa labas ng mundo ang nanunood. Pinapanood kung paano sila tutugan. Ang dakilang pamilya Roosevelt, 100 taong dinastiya, isang matandang maharlika, nahaharap sa pagsuwi ng iba. Kaya, kahit naganap ng kumalat ang Shadow Warriors, pinilit pa rin niyang kumuha ng maraming elite assassin. Nasa barko pa nga niya ang pinakapangunahing mandirigma ng rainforest, si Baturo. Una, upang matiyak na ang lahat ay walang palya, ginawa ng malinis at maganda. Pangalawa, ang gayong malakas na pinagsama-samang lakas ay nagpakita rin ng lalim ng mga mapagkukunan ng pamilya Roosevelt. Pagkatapos ng lahat, ang malakas ay ang malakas. Ngunit ngayon, isang buong tripulante ng barko ang nawala sa hangin. Walang map contact. Pare, ang posibilidad na mangyari ito ay napakaliit. Ritz shook his head confidently, this time is really a gathering of stars. Kahit ang unang mandirigma ng rainforest ay sakay na. Tanong ko, sino ang makakatalo kay Baturo? Bilang isa na personal na naglagay ng Shadow Warriors sa barko, alam na alam ni Ritz ang kanilang mga kakayahan. Kahit sino sa kanila na mabunot mula sa grupo ay halos makatapos ng misyon na ito, lalo pa ang 12 ng mga ito, kabilang ang unang mandirigma ng rainforest. Upang magsalita sa halip na mayabang, sa pangkat na ito, ang karaniwang konsorsyum sa Amerikas ay hindi kayang bayaran ang mga ito. Pero, wala man lang balita mula kay Brian. Huminga ng malalim si clan leader Roosevelt at itinuro ang taong nasa likod niya, ipatawag ang tech staff at tingnan ang lokasyon ng Roosevelt phone. Oo, guro, agad na lumabas ng conference room ang isang katulong. Palagi kong nararamdaman na may kakaiba. Napakamot sa ulo si clan leader Roosevelt at nanunuya sa sarili, siguro dahil tumatanda na ako, lagi akong nag-o-overthink. Si tatay ay nasa kanyang kalakasan, hindi siya dapat magsalita ng ganito. Marahang lumapit si Ritz sa likod ni Roosevelt at tinulak ang upuan. Ang upuang ito ay isang wheelchair, ngunit hindi ito naiiba sa isang ordinaryong upuan. Sa kanyang mga unang taon, si Roosevelt Tanner ay naging may kapansanan sa magkabilang binti dahil sa digmaan. Hindi na siya muling nakatindig sa buong buhay niya. Sa paglaon habang siya ay tumanda, siya ay ganap na sumuko sa ideyang ito. Siguro, dati hindi ako nag-aalala tungkol sa maraming bagay. Dahil ang pamilya Roosevelt ay isa sa malalakas na puwersa ng Amerikas, anuman ang problema, hindi ito magiging mahirap para sa atin, bumantong hininga si Roosevelt Tanner, ngunit sa pagkakataong ito, palagi akong may masamang premonition. Kahit na tiniyak natin na ang lahat ay walang kabuluhan, kahit na sapat na ang ating kapangyarihan para sirain ang lahat. Pare, hintayin natin ang magandang balita. Baka nakadaong na si Brian sa barko sa pier ng Gonzales City at nagdiwang. Malumanay na ngumiti si Ritz, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Pero sa puso niya, medyo nandidiri siya. Ang kanyang sariling ama ay talagang matanda na, naging natatakot. Masyado siyang naging maingat sa kanyang mga kilos. Guro, sa sandaling iyon, itinulak ng katulong ang pinto at itinuro ang screen sa conference room. Ilang minuto ang nakalipas, nakuha namin ang huling signal mula kay Butler Brian, at pagkatapos nito, nawala ang signal. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, biglang lumiwanag ang malaking screen. Sa isang serye ng mga coordinate, isang pulang tuldok ang patuloy na kumikislap. Ibig mong sabihin na wala ang signal. Biglang lumiit ang mga pupils ni Roosevelt. Ang pagkawala ng signal ay tiyak na nangangahulugan ng isang hindi inaasahang nangyari. Agad, kumuha ng isang tao na magpadala sa akin ng satellite imagery ng lokasyong iyon. Gusto kong makita kung ano mismo ang nangyayari sa dagat ngayon. Sigaw niya. Master, matatagalan pa, pasensya na. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa mga technician. Yumuko ng malalim ang katulong at mabilis na lumabas ng silid. Maaari ba talagang may nangyaring hindi inaasahan? Ritz found it a bit incredible, iyon ang mga elite ng elite. Ang cream ng pananim sa bilog na Shadow Warrior. Makalipas ang 3 minuto, biglang nagbago ang imahe sa malaking screen. Ang orihinal na natatanging mga coordinate ay naging isang satellite image. Nag-zoom in ang satellite image, mabilis na naglalak sa huling lugar kung saan nanatili ang signal. Paano magiging ganito? Nanlaki ang mga mata ni Tanner,
at hindi niya maiwasang manginig. Diyos ko, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Ritz nang bumungad sa kanyang mga mata ang kislap ng gulat. Sa screen, unti-unting nasusunog ang isang barko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 534 ang mga kaisipan ni Sofia Leocadia sa Lungguhit 1. How about it? I can arrange for someone to take you to the airport. Sa pantalan ng Gonzales City, lumundag si Julius Reed at lumapit kay Sofia Leocadia. Ang batang prinsesa ng Leocadia, na ngayon ay mapatla na ang mukha, ay ibinagsak ang kanyang binocular sa lupa. Bakante ang kanyang tingin, halatang bahid ng luha ang kanyang mukha. Siya ay nasira lang ng kaunti pagkatapos mong labanan ang huling tao. Nagkibit balikat si Aaron Jackson, itinuro ang mga mantsa ng luha sa mga mata ni Sofia, at ipinaliwanag, umiiyak siya nang tamaan ka ng unang dart. Sinabi ko sa kanya na hindi posibleng mamatay ang amo, ngunit hindi siya nakikinig. Iginiit niya na ang katawan ng tao ay hindi maaaring mas mabilis kaysa sa dart at muntik nang tumawag ng pulis. Buti na lang at napigilan ko siya. Ang utu-uto na babae, Beckett Carmichael chimed in, pero sa totoo lang, she's a beauty in the making. Hindi pinansin ni Julius Reed ang dalawang ito, sa halip ay hinubad niya ang balabal sa likuran niya at dahan-daang ibinalot kay Sofia Leocadia. Malamig ang hangin, malakas ang hangin. Nanginginig na ang dalaga sa lamig. Okay ka lang ba? Mahinang tanong niya. Talagang malupit na hayaan ang isang batang babae na masaksihan ang ganoong eksena. Ngunit kung hindi niya ginawa iyon, hindi aalis si Sofia Leocadia. Upang maputol ang kanyang iniisip, kinailangan itong gawin ni Julius Reed. Pero ngayon, may naramdaman siyang panghihinayang. Maaari itong mag-iwan ng malalim na psikolohikal na peklat kay Sofia Leocadia. Wag mo akong takutin. Ang karaniwang determinado at walang malasakit na si Julius Reed ay tila walang magawa at nag-aalala sa sandaling ito. Si Sofia Leocadia, kasama ang kanyang inosenteng karakter, ay hindi nakakalimutan ang kanyang tulong mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Si Julius Reed ay walang puso na saktan ang gayong babae. Sa pagkakaroon ng maraming taon na nabubuhay, lalo niyang nakilala kung gaano pambihira at kahalaga ang kalidad ng pasasalamat. Bukod dito, sa loob ng mahigit isang dekada, hinahanap siya ng dalagang ito. Ngunit biglang napaluha si Sofia Leocadia sa malakas na pag-iyak. Niyakap niya ng mahigpit si Julius Reed, umiiyak ng walang humpay. Napabuntong hininga si Julius Reed at tinapik ang kanyang ulo na may pagbibitiw. Kung tutuusin, siya ay isang babae lamang, at siya ay lubos na natatakot. Tila pagkatapos na bumalik sa kabisera, kailangan niyang maghanap ng isang mahusay na psychologist. Kung hindi, baka masira ang buhay ni Sofia Leocadia. Bilis, tumakas. Isama mo ako. May 1 bilyon pa sa aking card, sapat na para mabuhay tayo habang buhay. Julius, ilayo mo ako dali, huli na ang lahat. Kung mahuli ka, hindi na kita makikita sa buhay ko. Sigaw ni Sofia Leocadia. This time, si Julius Reed naman ang natulala. Hindi ka ba natatakot? Napalunok siya ng mariin, pakiramdam niya ay hindi niya maintindihan. Natatakot ako. Siyempre natatakot ako, pero ang dami mong napatay, dapat binaril ka. Please, isama mo ako. Lalong umiyak si Sofia Leocadia. Napakamot ng ulo si Julius Reed at ngumiti ng mahina. Actually, ang mga taong ito ay mga international fugitive na dumating para ilagay sa panganib ang kaligtasan ng ating mga inchik. Gumagawa ako ng serbisyo publiko, at makakakuha pa ako ng gantimpala para dito. Talaga, nang marinig niya itong sabihin, itinaas ni Sofia Leocadia ang kanyang ulo, kumurap-kurap ang kanyang mga luhang mata, at nagtanong, hindi ka dapat magsinungaling sa akin. Kung totoo man, hindi na kailangang barilin si Julius. Siyempre, kung hindi ka naniniwala sa akin, magtanong ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Beckett Carmichael, kilalang tao siya sa kabisera. Kung talagang pinatay ko ang isang tao, hindi ba siya ay isang kasabwat? Inaliw siya ni Julius Reed, sa tingin mo, magkakamali ang ating big boss na si Carmichael. Well, totoo yan. Napaluha at tumawa si Sofia Leocadia sabay hawak kay Julius Reed, tinakat mo ako hanggang mamatay.
Ang katayuan ni Beckett Carmichael ay katulad ng kay Old Master Leocadia, parehong pinuno ng isa sa apat na dakilang pamilya. Mula sa pananaw na ito, talagang hindi naniniwala si Sofia Leocadia na magiging kasabwat si Beckett Carmichael. Kung ang bagay na ito ay mabubunyag, ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng ulo. Bakit si Beckett Carmichael, na nagmamay-ari ng hindi mabilang na kayamanan, ay kukuha ng panganib na ito? Ayos lang. Are you okay? Nag-aalala ako, natatakot na matakot kita. Tanong ni Julius Reed, ngunit ang ibig niyang sabihin ay, isa akong pumatay ng hindi mabilang na tao, umalis ka na. Gayunpaman, hindi ako aalis, I feel safe with you. Isipin mo na lang, kung may nang-aapi sa akin, sasabihin ko na lang na mahigit 30 tao ang napatay ng asawa ko. Excited na sinabi ni Sofia Leocadia, kung ganoon, sino ang maglalakas loob na ay bully ako? Siguradong matatakot sila sa kanilang mga talino. Ako, Miss Leocadia, mangyaring makinig sa aking payo. Huminga ng malalim si Julius Reed, nakaramdam ng kawalan ng lakas sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nakakapanabak ang pagpatay. Pakikipag-usap ng Sen sa isang babae, masyadong magulo. Matagal ka nang wala sa bahay, bakit hindi ka muna bumalik? Kung hindi, mag-alala ang pamilya mo. Walang ganang sabi ni Julius Reed. Ang pribadong pamamasyal ni Miss Leocadia ay tiyak na haatak sa puso ng mga kapamilya Leocadia. Sa mga kakayahan ng pamilya Leocadia, madali lang masubaybayan ang mga galaw ni Sofia Leocadia. Walang problema, sa pagkakataong ito, sumama ako sa mga miyembro ng pamilya, at alam ni tatay ang tungkol dito. Masayang sabi ni Sofia Leocadia. Ito ay isang matinding kaibahan sa kanyang naunang paghihirap. At lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang minuto. Sa totoo lang, masyadong mabilis magbago ang mukha ng isang babae. Katulad ng pagbabasa ng libro. Ikaw at ang mga kapamilya mo. Naramdaman ni Julius Reed na may mali. Sofia Leocadia, ano ang ginagawa ng pamilya Leocadia sa Gonzales City? Nagulat din si Beckett Carmichael. Mahigpit niyang binabantayan ang pamilya Leocadia. Kung may malaking galaw, paanong hindi niya malalaman? Tito Carmichael, kailangan ko bang isumbong sa iyo ang gagawin ko? Malamig na tanong pabalik ni Sofia Leocadia habang nasa likod ang mga kamay. Ah, ikaw maliit na babae, ako. Ubo-ubo. Umubo si Julius Reed, umikot ang mga mata ni Beckett Carmichael, at nag-iba agad ng tono, Miss Leocadia, hindi yon. Gusto lang namin malaman, di ba? Napasulyap si Beckett Carmichael kay Julius Reed, na aliw na walang anomalya. Sa katunayan, ang mga lalaki ay lahat ng mga hamak. Sinasabing gusto nilang may bumalik, ngunit talagang nagmamalasakit sila. Ngunit ito ay mga salitang hindi pa nanggahasang sabihin ni Beckett Carmichael ng malakas, kung sakaling nasaktan niya si Julius Reed. Yung eksena kanina sa barko, kitang-kita niya lahat. Masyadong nakakatakot. Ang aming Leocadia family ay nagsasagawa ng isang eksibisyon sa Gonzales City, na matatagpuan sa unang palapag ng 5-State International Building. Si Sofia Leocadia, na mukhang nasiyahan sa reaksyon ni Beckett Carmichael, ay nagpatuloy, sa pagkakataong ito, dahil sa paparating na bagong taon, magkakaroon tayo ng 5 araw na holiday market simula sa Little New Year. Marami sa mga branded na produkto ng ating Leocadia family ang ipapakita. At syempre, mayroong isang napaka-high-end na gallery, na maaari mo lamang pasukin gamit ang isang imbitasyon. Bakit sa Gonzales City? Biglang naalala ni Beckett Carmichael na may exhibit pala talaga dito ang Leocadia family. Dahil malapit sa daungan ang Gonzales City, isa ito sa mga lugar kung saan may pinakamalaking pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga dayuhang mga ngalakal. Bukod pa rito, ang alyansa sa negosyo na nagdulot ng kaguluhan ay isa rin sa mga dahilan kung bakit nagpasya ang aming pamilya na magkaroon ng eksibisyon dito. Napakurap-kurap si Sofia Leocadia kay Julius Reed. How about it? Sasamahan mo ba ako sa exhibition mamaya? Lahat ng bagay doon ay mahalaga. Ang mga ordinaryong tao ay hindi talaga makapasok. Upang makakita ng mga kaldero sa silid. Umiling si Julius Reed, hindi interesado. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad patungo sa sedan. Paano na pagkatapos na pumatay ng napakaraming tao, hindi pa rin niya nagawang takutin ang isang batang babae.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 535 Hindi pagkakaunawaan sa lungguhit isa. Sa lahat ng paraan, si Julius Reed ay malungkot na tumahimik. Dinala niya rito si Sofia Leocadia para lang takutin ang dalaga. Ngunit ngayon, sa kanyang pagkabalisa, siya ay hindi matitinag, hindi talaga natatakot sa lahat. Sa halip, siya ay mukhang isang taong nakapasa sa isang pagsubok at nasa mataas na espiritu. Pagkatapos ng lahat, ang isang pangako ay katumbas ng timbang sa ginto, kaya't si Julius ay maaaring tanggapin lamang ang pagkawala na ito sa katahimikan. Sino ba siya para magdeklara na kung hindi siya matatakot, hindi niya siya itataboy? Naisip niya na sa pamamagitan ng pagpatay ng higit sa 30 tao sa isang iglap, maaari niyang takutin ang dalagang ito mula sa isang mayamang pamilya. Sino ang nakakaalam na hindi niya ito seseryosohin? Maya-maya, dumating na ang sasakyan sa entrance ng mansion. Humikab si Aaron Jackson, mukhang inaantok na antok habang sinasabi niya kay Julius, "Boss, matutulog na ako. Tawagan mo ako kung may dumating." Sige. Kinawian ni Julius ang kamay at lumabas ng sasakyan. Pasado 5:00 na, at madilim pa sa labas. Upang matiyak ang kaligtasan ni Julius, maagang dumating si Aaron Jackson sa pasukan ng mansyon at pinakilos ang malaking bilang ng mga empleyado upang mabantayang mabuti ang lahat ng nasa paligid nila. Ngayong tapos na ang gawain, pagod na pagod siya. Pagkabalik sa kanyang silid, nagtiptoed si Julius pabalik sa kanyang sariling silid. Sa likod niya ay bahagya ding naglalakad si Sofia Leocadia na balak matulog ulit. Klang! Maya-maya pa, bumulaga sa kanila ang tunog ng kung anong nahulog sa sahig. "Oh, Julius, ang aga mo pala, lumabas ka ba para ibili tayo ng almusal? Pero minor New Year's Day ngayon, di ba dumplings ang kakainin natin?" Lumabas si Anna Harris mula sa banyo na may toothbrush sa kanyang bibig at ang kanyang tasa ng toothpaste ay nahulog sa sahig. Nang makita silang dalawa, lalo siyang nagulat, "Kayong dalawa, nag-hotel ba kayo kagabi?" Lumapit siya kay Julius at galit na bamulong, "Julius, halimaw ka. Bata pa lang siya, paano ka? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat?" "Shush!" Si Julius made a silencing gesture, pointing towards Kella Radcliffe's room. "Anong nangyari sa'yo? Gumising ka ng napakaaga. Huwag mong gisingin si Kella sa ingay mo." Si Anna Harris ay kilalang tamad, kadalasan ay hindi bumabangon hanggang 8 o 9 kapag siya ay nakatira sa kanila. Ngayon ay taglamig, at madilim pa sa 5:00 ng umaga. Bakit maagang nagising si Anna Harris? Wala itong kabuluhan. Inalis ni Anna Harris ang toothbrush sa kanyang bibig at nginisyan si Julius. "Ano? Nahuli ka sa akto at natatakot kang magsalita, nag-aalalang marinig ng asawa mo. Julius, napakabuting tao mo talaga. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ana, binabalaan kita, huwag kang magbulalas ng kalokohan." Nilanat lang si Sofia, "Dinala ko siya sa emergency room para magpatingin sa doktor, iyon lang." Para kay Julius, para siyang nahuli ng putik sa kanyang pantalon, guilty kahit inosente. Babalik kasama si Sofia Leocadia sa kalagitnaan ng gabi at may nakasalubong. Paano niya maipapaliwanag iyon? Kahit sino ay maghay-hinala, natutulog pa rin si Kella, sana lang ay itikom na ni Ana ang malaking bibig niya. At hindi magdulot ng kaguluhan. "Ano, papatayin mo ako para patahimikin ako? Lumapit ka sa akin." Nakatipto si Ana, at itinuro ang sarili niyang leeg. "Okay, Julius, kaya ka nagagalit. Nahuli ka na at may lakas ka pang makipagtalo." Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinagtibay ang isang nagbitiw na ekspresyon sa kapalaran. Medyo nilalagnat ako sa kalagitnaan ng gabi, at ayokong istorbohin kayong lahat, kaya hinanap ko si Julius, tutal siya lang naman ang lalaki sa bahay." "Miss Ana, mali ang pagkakaintindi mo." Sumama si Sofia Leocadia sa isang walang magawang paliwanag ng pasyente. Alam niya na sa sandaling ito, talagang hindi niya masisira ang relasyon ni Julius at Kella. Bilang isang babae mismo, nakikita ni Sofia na si Julius ay may nararamdaman lamang para kay Kella at hindi siya handang magbigay ng puwang sa iba. Ang isang matalinong babae ay alam kung paano pasayahin ang isang lalaki, hindi pa nanakot sa kanya. May lagnat man o wala, who knows? Kahit nalabis ang inis sa loob,
Alam ni Anna na tinulungan ni Sofia si Dempsey Davenport, kaya medyo kailangan niyang pigilan ang sarili. Kung ibang tao, sinampal na sana sila ni Anna at pinaalis. Anna, isa ka lang baliw na babae. Mahinang ungol ni Julius. Bagamat siya nga ang may kasalanan, hindi naman talaga siya nakagawa ng kahit ano para ipagkanulo ang tiwala ni Kela. Ngayong idinadawat siya ni Anna ng ganito, parang nakagawa siya ng isang karumal-dumal na krimen. Scumbag. Tway. Nagdure si Anna Harris ng isang subo ng toothpaste foam sa lupa. Anong mali? Maya-maya lang ay dahan-daang bumukas ang pinto ng kwarto ni Kela Radcliffe. Si Kela Radcliffe, na nakasuot ng pajama ng oso, ay pasuray-suray na lumabas ng kanyang silid, inaantok ang mga mata. Haha, ang iyong lalaki ay lumabas na may kasamang ibang babae ng gabing-gabi at ngayon lang nakabalik. Sinama ng tingin ni Anna Harris si Julius Reed. Kela, hindi ito ang iniisip mo. Nag-aalalang sinabi ni Sofia Leocadia, wala talagang namamagitan sa akin at ni Boss Davenport. Basta, nilanat lang ako at hiniling na dalhin niya ako sa doktor, iyon lang. Siya ay labis na nag-aalala, dahil siya mismo ay nakaramdam ng pagkakasala sa bagay na iyon. Kung ibang babae ang lumalabas sa gabi kasama ang kanyang asawa, handa siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina. Ayos lang, ngumiti si Kela, lumakad, tumingin kay Sofia Leocadia ng may pag-aalala, at nagtanong, okay ka lang ba? May gamot kami sa lagnat sa bahay, magagamit mo muna. Hindi, ayos lang ako ngayon, ate. Namula ang mukha ni Sofia Leocadia, nakaramdam ng matinding hiya at ibinaba ang ulo. Ang mas mabait na kumilos si Kela, mas lalong gamulo ang kanyang konsensya. Pero kaya niya ba talagang sumuko? Matapos ituloy ang mahigit isang dekada, ngayon na sa wakas ay nakilala na niya ito, hindi niya kayang bitawan. Julius, aalis na si Anna, bumalik ka sa kama sa akin. Ang lamig sa labas, pinainit ko ang kama para sa iyo. Lumingon si Kela at tumingin kay Julius Reed, na nagsasabi ng mga katagang nagpatibok ng sariling puso. Pero walang choice, hindi niya kayang hayaang mapunta sa iba ang asawa. Natigilan si Julius Reed. Halos 4 na taon sa kanilang pagsasama, ito ang unang pagkakataon na naging napaka-proactive ni Kela. Yun, Kela, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Aalis ka para magtrabaho. Hindi pa natapos ni Anna Harris ang kanyang pangungusap nang magkasabay na nagsalita sina Kela at Julius Reed. Got it. Balak ko sanang bumaba at bumili ng merienda para sa lahat. Wish ko, ang mabilis na panganganak ng isang malusog na sanggol. Bumantong hininga si Anna Harris bilang pagbibitiw, talagang inuuna ang pag-ibig bago ang pagkakaibigan. Asawa, sumama ka sa akin. Marahang tinulungan ni Kela si Julius Reed na tanggalin ang kanyang jacket, hinawakan ang kanyang kamay, at naglakad patungo sa silid. Pagkaraan, sa sobrang lakas, sinara ang pinto. Asawa, makinig ka sa aking pagpapaliwanag, tiyak na hindi ko. Naniniwala ako sa iyo. Niyakap siya ng mahigpit ni Kela at bumulong, pero, hinding-hindi mo ako dapat ipagkanulo. Uminit ang ulo ni Julius Reed sa naisip. Ito ba ay, ang paglalatag niya ng mga baraha. Halos 4 na taon sa kanilang pagsasama, sa wakas ay tinanggap na siya ni Kela bilang kanyang asawa. Ayoko, I swear to heaven. Nagtaas ng kamay si Julius Reed pero pinigilan ni Kela, matulog na lang tayo. Hinailan niya si Julius Reed sa bintana at habang siya ay lumulubog sa ilalim ng mga takip, ang kanyang mga pisngi ay namulan na parang mansanas. Handa na si Kela. Kahit anong gawin ni Julius Reed, hindi siya tatanggi. Hehe, asawa, sasama ako. Humiga si Julius Reed sa kama, ninanamnam ang sandaling iyon. Mula nang lumipat si Anna Harris, hindi na siya pinapahalagahan ng ganito. Ngunit naghintay si Kela saglit at wala siyang nakitang galaw mula kay Julius Reed. Tatalikod na sana siya, may narinig siyang mahinang hilik sa tabi ng tenga niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 536 na paglahok sa eksibisyon sa Lungguhit 1. Nang makalipas ang kaunti ay 11:00 ng umaga, sa wakas ay gamulong na si Julius Reed sa kama, mas tamad kaysa dati. Hindi siya inaantok. Hindi siya mamamatay ng walang tulog. Ngunit kailangan ni Kela Radcliffe ng pahinga.
Hindi naman tanga si Julius Reed, naramdaman niya na si Kela Radcliffe ay hindi nagpapahinga ng maayos. Mula rito, napag-isip-isip niyang baka gising na siya bago pa man siya umalis ng bahay. Kung ganoon talaga, mas nakakabahala. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang tiyakin na mahimbing ang tulog ni Kela Radcliffe. Kaya tahimik niyang pinatay ang alarm clock. Nako, late na ako. Anong nangyari sa alarm? Nang bumangon si Julius Reed, iminulat din ni Kela Radcliffe ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang oras sa screen ng kanyang telepono, bigla siyang umupo sa kama. 12:00. Damn it, late na talaga ako ngayon. Sa gulat, nadulas si Kela Radcliffe sa kanyang sapatos at nagmamadaling lumabas para maghilamos. Inayos ko na si Mr. Reed na pangasiwaan ang mga usapin ng kumpanya. Tungkol naman sa alyansa sa negosyo, wala pang urgent sa ngayon. Hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Kela Radcliffe na may pilyong ngiti. Nakita kong hindi ka nagpapahinga ng maayos, kaya pinatay ko ang alarm, hinayaan kang makatulog ng mapayapa. Bahagyang napabuntong hininga si Kela Radcliffe, ngunit sa loob-loob niya ay may bahid ng saya. Sa hindi inaasahan, medyo maasikaso ang asawa niya. Paglabas nila, nadatnan nila si Anna Harris na nakaupo sa sofa, halatang galit. Malamig na ang almusal sa mesa. Ana, bumili ka ba ng almusal? Nagkamot ng ulo, naalala ni Kela Radcliffe na si Anna Harris ay tila gumising ng maaga upang lumabas para kumain. Totoo, ang isang babaeng umiibig ay may IQ na mas mababa sa 0. Malamig na nguya si Anna Harris at may halong panghihinayang habang pinapanood ang karton sa screen ng TV. Miss Radcliffe, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kaninang umaga? Pinalayas mo ako para bumili ng almusal para lang makisalo sa asawa mo. Ang pag-alala sa bagay na ito ay nagpagalit kay Anna Harris. Sa katunayan, kahit sa gitna ng diborsyo, nanatiling nagkakaisang prente ang mag-asawa. Pagkatapos ng pagtatalo, magkapamilya pa rin sila. Para sa kanyang sarili, pagkatapos ng labis na pagsisikap sa pagbibigay ng payo, kinailangan niyang bumili ng almusal at wala man lang matutulugan. Ana, pasensya na po. Mabilis na naupo si Kela Radcliffe sa tabi ni Anna Harris sa sofa, niyakap siya at marahang hinalikan sa mukha. Mahal, huwag kang magalit. Libre ako ngayon, ano ang sabi mo I spend the day with you? Para saan? Itinagilid ni Anna Harris ang kanyang ulo sa likod, naka-cross arms na may halong pagmamataas. Kahit saan mo sabihin, doon tayo pupunta. Itinuro ni Kela Radcliffe si Julius Reed, siya ang umaayon sa lahat ng bagay ngayon. Nagbabayad ako. Mabilis na tumango si Julius Reed. Sa kanyang pananaw, ang pinakamalaking nanggugulo sa sambahayan ay si Anna Harris, at hanggat nanatiling tahimik ang babaeng ito, magkakaroon ng higit na kapayapaan sa tahanan. Talaga, tumaas ang isang kilay ni Anna Harris at ngumisi, balita ko may exhibit ngayon. Mula sa kabisera hanggang Gonzales City. Napakalaki at nasa lahat. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang telepono at itinuro ang mensahe sa screen, tingnan mo ito. Alahas, mga antik, mga painting, you name it. Na-check mo na ba ito? Nagtaas ng kilay si Kela Radcliffe at tumingin kay Anna Harris na may hindi makapaniwalang tingin, hindi mo naman sana ako pinaplanong lokohin, di ba? Sino? Sino ang naghanap nito ng maaga? Nainas lang ako at random na nag-click, sino ang nakakaalam na madadapa ako sa balitang ito? Luminggalinga ang mga mata ni Anna Harris, na sinundan ng mahinang pagtawa. Itong eksibisyon, na-check ko na, big time na. Ang Leocadia family mula sa kabisera ang nag-oorganisa nito. Inipon na nila ang lahat ng high-end na brand. Pambihirang tanawin ito sa isang lugar tulad ng Gonzales City. Yun, uminit ang ulo ni Julius Reed. Pakiramdam niya ay mas mabuting huwag na lang pumunta sa lugar ng Leocadia. Kung hindi kaya mas mahirap ipaliwanag ang pagkakatali niya kay Sofia Leocadia. Ano, gusto mong mag-back out ngayon? Ibinagsak ni Anna Harris ang remote sa sofa, tumayo na nakahawak ang mga kamay sa balakang, handang sumagot. Mabilis na iniabot ni Julius Reed ang kanyang mga kamay para pigilan siya. Tatawag na ba tayo ng sasakyan? Siguradong mapupuno ng sasakyan ang expo, at sa pagsalubong sa atin ng bagong taon, magiging abala ang pagparada.
Nakita mo naman, napaka-thoughtful ng asawa ko. Ana, hindi ka dapat laging kampi sa kanya. Binigyan ni Kela Radcliffe si Anna Harris ng banayad na siko gamit ang kanyang siko. Ako, biased ako. Itinuro ni Anna Harris ang kanyang sarili, ang kanyang ekspresyon ay tila hindi makapaniwala, ang scumbag na ito. Mga gastusin ngayon, ilagay sa card ko. Naglabas ng itim na card si Julius Reed. Kela, actually hindi naman masyadong masama ang asawa mo, siguro masyado akong naging harsh. Pagkasabi noon, tumakbo si Anna Harris pabalik sa kanyang silid at kinuha ang isang malaking bag na inihanda niya kanina. Lahat, mag-shopping tayo ngayon. Julius Reed, Kela Radcliffe, pwede bang isama niyo akong magkapatid? Sa sandaling iyon, tahimik na binuksan ni Sofia Leocadia ang pinto at sinilip ang kanyang maliit na ulo. Siyempre, kaya mo, nagsalita si Kela Radcliffe, maghanda ka na, iinitan ko ang almusal, at pagkatapos ay lalabas na tayo. Kuwait, nang makarating silang apat sa Gonzales City Expo, pasado 1:00 na ng hapon. Gaya ng inaasahan ni Julius, napakasikip. Upang sabihin na ito ay puno ng mga tao ay hindi pagmamalabas. Ang malawak na kalsada na dati ay maluwang ay napuno na ng mga nakaparadang sasakyan. Ang 5-state international na gusali, na matatagpuan sa mga suburb, ay naging isang mataong lugar sa downtown sa sandaling ito. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa tabi ng kalsada, at hindi mabilang na mga lalaki at babae ang naglibot dito. Ang Gonzales City ay baybayin, at mayroon ding paliparan. Ang transportasyon ay lubos na maginhawa. Ang dami kasi ng mga pumunta sa expo. Well, kung hindi Mr. Reed. Isang araw na lang ang lumipas, at mayroon na akong 2 pang karibal. Pagbaba ng 4 sa kotse na inayos ni Aaron Jackson, nagkataon na nabangga nila si Itay Huntington. Bilang may-ari ng 5-state international, pinapanatili ni Itay Huntington ang kaayusan noong panahong iyon, habang sinusuri din ang anumang mga panganib sa seguridad. Hindi niya alam na nang tumangala siya, nakita niya si Julius Reed na bumaba ng sasakyan kasama ang 3 babae. Oh, pinapalawak natin ang populasyon, di ba? Nang makita niya si Sofia Leocadia sa unang pagkakataon, medyo nabigla si Itay Huntington. Napakabata ng edad at napakaganda na. Pakiramdam niya ay parang pamilyar siya ngunit hindi niya maalala kung saan niya siya nakita noon. Miss Huntington, magkaroon ng respeto sa sarili. Kumunat ang noo ni Julius Reed, kung hindi, wala akong pakialam na paluan ka sa harap ng mga subordinate mo. Ikaw. Agad na humakbang pasulong ang bodyguard sa likod ni Itay Huntington, pinandilatan si Julius Reed. Umalis, matigas na sabi ni Itay Huntington. Oo, miss. Binigyan ng bodyguard si Julius Reed ng masama na tingin, at ubili na bumalik sa likod ni Itay Huntington. Hindi ko intensyon na maliitin ka, ngunit kasama mo, maaari kitang ilabas sa isang galaw. Itinaas ni Julius ang gitnang daliri patungo sa bodyguard. Mr. Reed, huwag kang yuko sa level ng katulong. Kung may kailangan ka dito, puntahan mo lang ako. Huwag kang mahiya. Pagkasabi niyon ay kinindatan pa ni Itay Huntington si Julius Reed. Ituloy mo to, sasampalin kita. Dali-daling umatras si Julius Reed kasama ang 3 babae. Miss, bakit mo? Pinagmasdan ng bodyguard ang umaatres na figure ni Julius Reed, nangangati ang mga ngipin sa galit. Dahil siya lang ang makakatulong sa akin na bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Napabuntong hininga si Itay Huntington, kung iisipin mo, matagal na akong napatalsik sa pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 537, Kristal na Kwintas sa Lungguhit 1. Ang pamilya Leocadia, bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera, ang pag-host ng eksibisyong ito sa Gonzales City ay may hindi pangkaraniwang kahalagahan. Ang taong namamahala sa pag-aayos ng lahat ng aspeto ng eksibisyon ay isang inapo mula sa isang collateral branch ng pamilya Leocadia. Ngunit kasama niya ang matandang mayordomo ng pamilya Leocadia. Ang mga collateral na bloodline ay walang mga pribilehiyo na mayroon si Sofia Leocadia. Maaari lamang silang makakuha ng kaunting paggalang sa loob ng kumpanya sa pamamagitan ng walang tigil na pagsisikap. O, marahil, pera. Nang walang mga bahagi sa negosyo ng pamilya,
Ang mga mula sa mga linya ng collateral ay kailangang samantalahin ang bawat pagkakataon para sa promosyon kung nais nilang kumita ng pera. Sa sandaling ito, nakatayo si Winona Leo K. Diaz sa ikalawang palapag ng 5-State International, na tinatanaw ang iba't ibang exhibition hall sa unang palapag. Young Master Leo K. Diaz, ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa iyong mabilis na promosyon. Sakupin mo lang ito, at ang iyong katayuan sa pamilya Leo K. Diaz ay aakyat sa langit. Sa likod niya, walang tigil na niloloko siya ni Bran Cook. Sa kabisera, nakilala na ni Bran Cook si Winona Leo K. Diaz. Para sa isang taong may katayuan niya, hindi madaling makilala ang isang miyembro ng isang collateral branch ng pamilya Leo K. Diaz. At lalo pa nang ang collateral member na ito ay isang promising prospect. Naway matupad ang mga magagandang salita ni Young Master Cook. Napangiti ng mahina si Winona Leo K. Diaz. Nabalitaan ko na nagkakaproblema ka dito sa Gonzales City. Ang alyansa sa negosyo na pinaplano mo ng husto ay nakinabang sa ibang tao sa huli. Nang marinig ko ito kahapon, naawa ako sa iyo. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mukha ni Bran Cook ay namutla sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang mga ambisyon at isang magandang kinabukasan ay ibinaon ni Julius Reed. Ang isang siguradong panalo ay sa paanuman ay nabaligtad. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sinira ni Nando Brandon ang kontrata. At sa pagkamatay din ni Arwood Woody, naramdaman ni Bran Cook na mayroong isang bagay na hindi kapani-pani walang nangyayari. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, lahat ng amo na negosyante ay inabandona siya. Si Bran Cook ay naiwan na may lamang suporta ng kanyang sariling Cook family, nang walang kaluwalhatian ng nakaraan. Nang marinig niya na si Winona Leo K. Diaz ay nagdaraos ng isang eksibisyon sa Gonzales City, gumawa siya ng isang espesyal na paglalakbay, umaasang kumapit sa sangay na ito para sa taas. Nagbibiro si Young Master Leo K. Diaz. Talagang nahirapan ako kamakailan, sabi niya na may mapait na ngiti, nang walang karagdagang komento. Huwag kang mag-alala, sa pagbabalik natin, hahanap ako ng posisyon para sa iyo. Total, magkaibigan tayo, at ako, Winona, ang laki ng utang na loob ko sa iyo. Nilinggan ni Clementine Leo K. Diaz si Bran Cook at tinapik ang balikat nito, napaka-normal na makaranas ng mataas at mababang buhay. Pagkatapos kong tapusin ang gawaing ito, at least, maaari akong maging department manager sa loob ng grupo. Kung magiging assistant kita, ipinapangako ko sa iyo ang kayamanan at karangalan. Salamat, Young Master Leo K. Diaz. Napabuntong hininga si Bran Cook, nahihiya ako, natalo talaga ako sa isang punk, at higit pa, isang kaiyahiyang nabubuhay sa isang babae. Oh, isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Winona Leo K. Diaz. Kung ganoon, gusto ko siyang makilala. Ipaghihiganti kita. Ang trabahong ito ay talagang isang gininto ang pagkakataon lamang para sa kanya. Ngayong si Old Master Leo K. Diaz ay nakaretay sa karamdaman, ang pamilya Leo K. Diaz ay nagkagulo sa loob. Ito ay dahil dito na si Winona Leo K. Diaz ay maaaring comfortable sa ama ni Sofia Leo K. Diaz at makuha ang trabahong ito. Hanggat natapos niya ito ng maayos, siya ay magiging up para sa isang promosyon sa kanyang pagbabalik. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Winona Leo K. Diaz na makaramdam ng kaunting kasiyahan sa loob. Kung gayon, utang na loob ko sa iyo, Young Master Leo K. Diaz. Nagalit na si Bran Cook kay Julius Reed. Samahan mo akong maglakad at tingnan ang venue. Ito ang unang araw, wala tayong maaaring mangyari. Tumalikod si Winona Leo K. Diaz at nauna sa paglalakad. Sa mga oras na ito, bagamat hapon na, punong-puno pa rin ng tao ang venue kung saan-saan. Maging ang maraming dayuhang panauhin ay naroon, patuloy na itinuturo ang mga exhibit at pinag-uusapan ang mga ito. Alam mo ba, ang pinakaprestihiyosong exhibition hall ay nandoon, kailangan mo daw ng imbitasyon para makapasok, sabi ni Anna Harris. Itinuro ang isang kristal na exhibition hall sa hindi kalayuan, na may hawak na gabay sa kanyang telepono. Nainggit ako, kung maaari lamang tayong makapasok doon, napakaganda nito. May nakasulat na inggit sa buong mukha niya. Sa pamamagitan ng kristal na salamin, makikita mula sa malayo ang mga mahahalagang bagay sa loob ng exhibition hall. Sa sikat ng araw, naaninag nila ang nakasisilaw na sinag ng liwanag. Kung gusto ni Sis pumunta, ihahatid kita doon mamaya.
Nakangiting sabi ni Sofia Leocadia. Ah, sinasabi lang, sinasabi lang. Nakaramdam ng kahihiyan si Anna Harris na barilin si Sofia Leocadia, bagamat kung may iba pa ito, naghagis na siya ng nakakasakit na panunuya. Kung tutuusin, siya ay isang maliit na babae, at hindi niya kayang maging masyadong malupit. Ang tanging nailabas niya ng walang pagpipigil sa kanyang dila ay si Julius Reed. Si Julius Reed ba ang nagpapautang ngayon? Mabilis na naglakad si Anna Harris sa seksyon ng alahas at pinagmasdan ang mga kumikinang na piraso ng kristal sa likod ng counter. Nagbabayad ako, relax ka lang. Kahit gusto mong rentahan itong buong exhibition hall ngayon, hindi ako tatutol. Walang magawang sabi ni Julius Reed. Gayunpaman, nang makita ang isang ngiti sa mukha ni Kella Radcliffe, ang anumang ginastos niya ay tila walang kabuluhan. Kella, tingnan mo itong kristal na kwintas, hindi ba bagay sa iyo? Tinawag ni Anna Harris si Kella Radcliffe. May kwintas na ako. Hinawakan ni Kella Radcliffe ang Light of Dawn, sa kanyang leeg, ang pinakaunang regalo na ibinigay sa kanya ni Julius Reed. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa napakalaking yaman ni Julius Reed ay napagtanto niya na totoo nga ang kwintas. Ito ay isang pagbili na ginawa ng kanyang sariling asawa. Walang problema, may ibang nagbabayad. Excuse me, pwede mo bang ipakita sa akin ang kwintas na iyon? Gusto kong subukan. Tumingin si Anna Harris sa isang string ng mga kumikinang na kristal na kwintas sa counter, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Ang mga babae ay likas na walang kapangyarihan laban sa pang-akit ng mga kristal at diamante. Hayaan mo akong subukan din ito. Maya-maya lang, lumapit din sa counter ang isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may kasamang dalagang mga 20 taong gulang. Paumanhin, ngunit ito ay isang limitadong piraso ng edisyon at isa lamang ang magagamit sa eksibisyong ito. Nauna ang babaeng ito, kaya kailangan ko muna siyang subukan ito. Magalang na sabi ng sales associate. Bago ka lang siguro dito, girl. Lumapit ang matambok na lalaki sa sales associate na may dalang sigarilyong nakalawit sa kanyang bibig. Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga ng bagay na ito? Pagkasabi nito ay bumuga pa siya ng usok sa mukha ng sales associate. Pasensya na sir, bawal ang paninigarilyo sa loob ng exhibit. Bahagyang kumunot ang noo ng sales associate ngunit magalang pa ring nagsalita. Ito ay mula sa koleksyon ng Ale of Love. Ang necklace ay pinangalan ng A-Spring Snow, at ito ay may presyong 85 milyon. Ang mahal niyan. Nanlaki ang mga mata ni Anna Harris. Alam niya ang Ale of Love, isang high-end na luxury jewelry brand. Ngunit hindi niya inaasahan na ang gayong payat na kwintas ay nagkakahalaga ng 85 milyon. Ito ay halos daylight robbery. Haha, see, she can't afford it. Just let me try it instead, baka bilhin ko lang ito in good mood, at makakakuha ka ng malaking komisyon. Nginitian ng lalaki si Anna Harris. Sino ang nagsabi? Paano mo nalaman na hindi ko ito kayang bayaran? Si Anna Harris, na maikli na ang ulo, ay hindi na umaatres matapos siyang kausapin ng ganoon. Oh, ate, kung titingnan mo ang suot mo, hindi ka mukhang isang taong may maraming kayamanan. Para makabili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 80 million, you would need to have a net worth over 1 billion, right? I think your entire outfit is not even cost a few thousand. Talking about buying a necklace worth over 80 million, are you trying to make me laugh? Sa pagkakataong iyon, humakbang ang dalagang nasa 20 anyos na nasa likod ng lalaki para kutsain siya. Habang nagsasalita, gumawa siya ng isang punto upang ipagmalaki ang kanyang wristwatch na nagkakahalaga ng higit sa 5 milyon at ang mga damit na suot niya, madaling nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 538, Bawal manigarilyo sa lungguhit isa. Sino ka ba? Parehong inis at galit ang naramdaman ni Anna Harris matapos niyang kausapin ng ganoon ang babae. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kamahal ang kwintas, ngunit ang pagiging tahasang kinutya ay hindi matitiis ng sinuman. Naiintindihan ko naman, daddy mo siya diba? Sumili ang pilyong ngiti sa gilid ng bibig ni Anna Harris. Ito ang girlfriend ko. Ano, gusto mo rin akong maging girlfriend? Halika magpalipas muna ng gabi sa akin. Kung magaling ka,
Wala akong pakialam na bigyan ka ng ilang 10,000 para sa bayad sa serbisyo mo. Sumilip ang corpulent na lalaki kay Anna Harris bago ipinulupot ang braso sa baywang ng babae. Akala ko anak mo siya. Pero miss, hindi ka ba natatakot na maging isang batang balo sa pamamagitan ng pagsama sa isang lalaki na kasing edad ng iyong ama? At muli, kapag naisip mo ito, kapag namatay siya, maaari mong kunin ang kanyang pera at panatilihin ang isang larwang batang lalaki sa gilid. Nakangiting sabi ni Anna Harris, huwag kalimutang magtanim ng damo sa puntod ng iyong sugar daddy pagdating ng panahon. Magtanim ng damo para saan? Naguguluhan na tanong ng babae. Upang magdala ng ilang berde sa kanyang balangkas. Natatawa si Anna Harris habang nagsasalita. Maging sina Keller Radcliffe at Julius Reed sa malapit ay hindi napigil ang tumawa. Ikaw na bastos na babae. How dare you talk about me like that? Ang matipunong lalaki, napahiya at galit na galit, ay nagtaas ng kamay para hampasin. May mga kamera dito. Pindutin mo ako, at tatawag ako ng mga pulis. Samando si Anna Harris, matapang na tinitigan ang matapang na lalaki, halika. Ikaw ay wimp. Ikaw. Ang mukha ng lalaki ay patuloy na nagbabago ng kulay, at sa wakas, siya ay nagpakawala ng isang malamig na tawa at binawi ang kanyang kamay, hindi ako yuyuko sa iyong antas, ikaw na walang klaseng harpy. Ang mga mahihirap ay walang asal. Tindera, ay package mo ang kwintas na ito para sa akin, bibili ako. Pagkatapos, ang babae sa kanyang mga bisig ay bamulong na may pang-aalipusta, tulad ng kakayanin mo. Tamang-tama ka lang nalawayin ito sa display case o dumura ng mga insulto sa kalye. Ikaw, lumapit si Anna Harris sa counter at biglang ngumiti, may first come, first served rule sa buhay. Dahil mamaya ka na dumating, maaari mong hintayin na matapos itong subukan ni Miss, pagkatapos ay maaari kang bumili. With that, kinuha niya ang crystal necklace sa kamay ng salesperson at inilagay sa leeg ni Keller Radcliffe. Mukhang maganda ito. Tumanggo si Julius Reed bilang pagsang-ayon. Ang spring slow na ito ay tila mas mataas kaysa sa crystal love necklace. Kaya lang, wala pa sila noon sa Gonzales City. Kung hindi dahil sa eksibisyong ito, maraming mga high-end na produkto ang hindi maabot para sa Gonzales City. Kung tutuusin, maliit lang ang lugar. Kahit nasa tabi ng dagat, hindi gaanong yaman ang lokal. Hoy, ito ay medyo kawili-wili. Nang makita ng corpulent na lalaki si Keller Radcliffe na suot ang kwintas, itinuro niya ang tindera at nagmura, naglakas loob ka bang magbenta ng mga bagay na ganyan ang hitsura? Bulag ka na parang paniki. Smack! Hinampas niya sa mukha ang tindera. Paano ka makakatama ng isang tao? Sinaman ng tingin ni Anna Harris ang corpulent na lalaki, sa kabila ng pagiging isang lalaki, ang lakas ng loob mong manakit ng babae. Nagtitinda lang siya ng mga gamit. Kung late ka dumating, kailangan mong maghintay sa pila. Iyan ang panuntunan. Nataman ang tindera dahil sa kanya, hindi mapigilan ni Anna Harris na makonsensya. Magsalita ka pa, sasampalin din kita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakausli ang tiyan, habang nakaakbay sa dalaga, ay itinuro si Anna Harris at sinabing, kaawa-awa kang babae, maglakas loob na kalabanan ako, kilala mo ba kung sino ako? Anong nangyayari dito? Sa pagkakataong iyon, lumapit ang isang lalaking nakasot. Tiningnan niya ang tindero na nakatikip sa kanyang mukha at nakakunot ang noo na nagtanong, sino ang gumawa nito? Ako, siya. Inamin ng lalaki ang kanyang sarili, at itinuro din siya ni Anna Harris. Anong nangyari? Magsalita ka. Tumingin ang lalaki sa tindera at humingi ng paliwanag. Gustong subukan ng babaeng ito ang kwintas na ito, at dumating ang ginoong ito pagkatapos at gusto rin itong subukan. Kasunod ng first come, first served policy, hinayaan kong subukan muna ito ng dalaga, ngunit pagkatapos ay lumapit ang ginoo at sinampal ako. Ang tindera ay isang batang babae, ngayon ay umiiyak dahil sa hinaing. 3 buwan pa lang siyang nagtatrabaho nang may nataman siya. Sinasabi ko nga, I'm here to buy this necklace directly. Tignan mo sila, alin sa kanila ang mukhang kayang bumili ng kwintas. Inilabas ng lalaki ang isang card at inihampas ito sa counter, I'm the real deal. Pinapabayaan mo ang bumibili na hayaang subukan ito ng grupo ng mga sirang asno, na nag-aaksaya ng oras ko.
Ano ang mali kung sinaktan ko siya? Pagkasabi noon, pinutol din ng lalaki ang kanyang sigarilyo sa counter. Hoy, may manners ka ba? Halatang novorish ka. Malinaw na bawal ang paninigarilyo, pero maglakas loob kang manigarilyo. Nasaan ang seguridad? Tumingin si Anna Harris sa paligid at tatawag na sana ng security. Sir, bibili ka ba talaga? Sa pagkakataong ito ay nagsalita ang isa pang lalaking nakasot. Sa mga nakalipas na minuto lang, sinukat na niya ang kasuotan ng magkabilang partido. Ito ay isang ipinag-uutos na kurso para sa pagbebenta. Paghusga sa mga bisita sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Alam kung sino ang kayang bayaran, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Masigasig nilang tinatanggap ang mga bisitang talagang kayang bumili. Para naman sa mga nakatingin lang, sila ay naging dismissive. Ito ay hindi isang bagay ng pagtingin sa mga tao pagkatapos ng lahat, ang mga tindero ay kailangang kumita rin, at walang sino man ang gustong maglagay ng walang kwentang pagsisikap. Ngunit ito, sa kanyang sarili, ay sumalungat sa propesyonal na etika. Eksakto. Sabi ko bibili ako, at bibili ako. 80 million, parang totoong pera sa akin. Ang lalaki ay nanunuya kay Anna Harris, huwag mong sabihing gusto mong bilhin ito. Kung gusto mo talaga, ialok ang pera ngayon, at ako ay aalis, walang kaguluhan. Ikaw, gustong magsalita ni Anna Harris, ngunit nabulunan siya sa pananalitang ito. Oo naman, ang pera ay nagsalita ng malakas. Pero may natamon siya. Hindi tama iyon. Walang ginawang masama ang sales associate. At dito, naninigarilyo siya. Itinuro ni Anna Harris ang upos ng sigarilyo sa counter, walang manners ang taong ito. Pasensya na, miss. Sinulyapan ng lalaking nakasot si Anna Harris at tinakpan ang kamay sa mukha ng sales associate. Sinampal niya ito ng malakas. Sampal. Hoy. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Anna Harris. Bakit sinaktan ng bagong dating na ito ang sarili nilang tao? Sir, humihingi ako ng paumanhin para sa kakilakilabot na karanasan sa pamimili na naidulot ko. Ngayong nataman ko siya, kung hindi ka nasisiyahan, maaari akong magpatuloy. Ngumiti ang lalaking nakasot at tumingin sa matabang lalaki, hinawakan ang luhaang kasama sa pagtitinda, humihingi ka agad ng tawad sa Ginoo. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at pinunit ang nakadikit na karatolang bawal manigarilyo sa dingding. Ngayon, Ginoo, ang paninigarilyo ay nasa loob ng mga patakaran. Nakangiting sabi ng lalaking nakasot, ako ang manager ng jewelry showroom, Scotty Lake ang pangalan. Scotty, good job. Sobrang nasiyahan ako. Tumingin ang corpulent na lalaki kay Anna Harris at buong pagmamalaking sinabi, Scotty, balutin mo sa akin ang kwintas na ito, at linisin mo rin. Ayaw ng babae ko ang pabango ng iba dito. Siyempre, Ginoo. Nakangiting tumango si Scotty Lake. Ang pagbebenta lamang ng hibla ng kwintas na ito ay maaaring kumita siya ng daan-daang libong komisyon. Hindi niya kayang palampasin ang napakalaking deal. Miss, tanggalin mo yung kwintas. Nilinggan niya si Kella Radcliffe. Ang tono niya ay biglang naging malamig. Kuya, huwag kang humatol sa panlabas na anyo. Lumapit si Julius Reed kay Kella Radcliffe at nakangiting nagtanong, asawa, gusto mo ba? Julius, ayoko, balak ko pa namang bilhin. Pinutol ni Julius Reed si Kella Radcliffe, napakagandang kwintas, kung mapunta ito sa leeg ng isang green tea beach, wala itong klase. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 539, sampal sa mukha sa lungguhit isa. Sino ang sinasabi mo? Agad namang namula ang babaeng kalong-kalong lalaki nang marinig ang sinabi ni Julius Reed. Ang kanyang relasyon ay hindi lihay-timo sa simula, isa lang siya sa mga mistress ni Jake Carmichael. Naging matagumpay si Jake Carmichael at naging executive sa Matthew Abernathy Group. Gamit ang kanyang malayong kamag-anak sa chairman ng Matthew Abernathy Group, matagal na siyang nasangkot sa katiwalian at nagkamal ng isang kamangha-manghang kapalaran. Walang pakialam ang babae sa lahat ng iyon, basta may gumastos sa kanya, she was up for anything. Ngunit ang pagiging tinatawag na isang green tea beach ngayon ay nakakaantig ng isang hilaw na ugat. Kung sino ang nakakaalam, alam sa kanilang puso. Si Julius Reed, habang nasa bulsa ang mga kamay, ay walang pakialam na sinabi, Sir, hindi ka ba natatakot na magkasakit? Tumahimik ka.
Umungol si Jake Carmichael, tinuro ang Scotty Lake, "Bilisan mo, tanggalin mo itong kawawang kwintas. Sa status mo, how dare you touch such a expensive crystal necklace?" Para itong palaka na nagnanasa sa karne ng sisni. Pagkasabi noon ay bumungad sa kanyang mukha ang pagngisi. "Sir, makipagtulungan po kayo." Naging malamig na naman ang kilos ni Scotty Lake. "Kung tumanggi kang makipagtulungan, tatawag ako ng pulis." Sa kanyang mga mata, si Julius Reed ay tila hindi isang taong tunay na balak bumili. Or more to the point, hindi kayang bayaran. 80 milyon at ang ilan ay hindi lamang katuwaan. Buong umaga ay ipinakita nila ang kwintas sa exhibition hall at nakatagpo lamang sila ng isang mamimili tulad ni Jake Carmichael. Kung nawala siya sa kanila, ito ay magiging pagkawala ng daan-daang libo. Tumawag ng pulis. Itinuro ni Julius Reed ang babaeng sales associate, "Sinaktan mo siya, dahil lang sa tingin mo ay hindi namin kayang bayaran, samantalang kaya naman ng taong matabang ito." Eksakto. Ang Scotty Lake ay medyo direkta. Alam niya na ang pambabala kay Jake Carmichael sa oras na ito ay para sa kanyang pinakamahusay na interes. "So, kung bibilhin natin itong necklace, ibig sabihin, turn na ng sales associate na sasampalin ka?" Tanong ulit ni Julius Reed. "Kung kaya mo syempre. Pero ngayon, binabalaan kita, huwag mong sayangin ang oras ng customer. Tanggalin mo agad ang kwintas." Kinuha ni Scotty Lake ang walkie-talkie sa kanyang kamay at nagbabala, 10 segundo, o tatawag ako ng pulis. Ang malalaking shopping center tulad ng Five State International ay nilagyan ng mga sistema ng seguridad. Sa napakalaking eksibisyon na ginanap dito, may mga patrol cars sa labas. "I-charge mo." Pumalakpak. Inilabas ni Julius Reed ang isang bank card at hinampas ito sa counter, "Tandaan ang sinabi mo." Oho, nang makita ang bank card, tumawa ng malakas si Jake Carmichael, "Bata, huwag kang maglaro para tingnan ang bahagi, baka mamaya hindi ka makababa sa mataas mong kabayo." Hindi siya naniniwala na kayang bilhin ng isang kabataan ang halagang 80 milyon. Anak man siya ng isang mayamang tao, hanggang saan kaya ang kanyang kayamanan, kung ang 80 milyon ay ginastos na parang sukli lang ng bulsa. Tsaka, kung talagang second generation siya mayaman, hindi naman siya magbibihis ng pangit, diba? "Sir, sigurado po ba kayo?" Tumingin si Scotty Lake kay Julius Reed at mahinang sinabi, "Kung walang pera sa iyong card, ay demanda kita sa pagudyok ng gulo." Siya at si Jake Carmichael ay parehong hindi naniniwala na si Julius Reed ay may pera sa kanyang card. Kaya't nagsalita siya ng marahas, para hayaang ilantad ni Julius Reed ang kanyang sarili. "I swipe ito. Tandaan ang sinabi mo." Lumapit si Julius Reed sa sales associate, "Miss, do you dare to hit him later?" Ang sales associate ay isang dalaga sa edad na 20s, na takot matapos sampelan ng 2 beses. Iiling-iling ang kanyang mga mata, puno ng luha. "Hey, sisingilan ko muna ang card, good luck sa iyo." Kumaway si Scotty Lake patungo sa cash register, at kaagad, lumapit ang 3 cashier na may kasamang mga card reader. "Binibini, sabihin mo sa akin, lahat tayo ay tao, bakit kaya kanilang saktan, ngunit hindi ka ng ahas na lumaban?" Sumando si Julius Reed sa counter at nakangiting tanong. "Kailangan ko ng pera, at sila ay mga customer at pinuno, may ginawa akong mali." "Wala kang ginawang mali." Unti-unting bumalik sa kalmado ang mukha ni Julius Reed, "Lahat ng nilalang ay pantay-pantay, nabubuhay sa mundong ito, isang prinsipyo lang ang kailangan mo. Hanggat wala kang ginawang mali, at worst umalis ka na lang sa trabahong ito. Lahat tayo ay may 2 paa, lahat tayo ay may isang ulo, bakit pa sila hahayaang tamaan ka? Kung ayaw mong gumanti, sa buong buhay mo, mabubuhay ka sa duwag. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon na sampelan ang isang bilyonaryo at ang iyong pinuno. Paano na?" Nag-isip ng matagal ang tindera, saka tumango. "Sir, ito po ang card ninyo." Maya-maya lang ay lumapit si Scotty Lake na pawis at magalang na iniabot ang card at resibo. "Haha, walang pera diba?" Ang anak ng pagong na ito ay nangangahas na magpanggap bilang isang mayaman na pangalawang henerasyon dito. Hindi ba niya alam ang kanyang sariling limitasyon? Muling naglabas ng sigarilyo si Jake Carmichael mula sa kanyang bulsa, at magaling na sinindihan ito ng babaeng nasa kanyang braso.
Huminga siya ng malalim, puno ng kaligayahan ang mukha. Bilisan mo, balutin mo ako, nagmamadali ako. Paumanhin, nakabili na ang ginoong ito. Namumula ang mukha ni Scotty Lake. Hindi niya inaasahan na gagana talaga ang card. Sa sandaling makita ni Scotty Lake ang pagprint ng resibo, naisip niya na maaaring tumigil ang kanyang puso. Ano ba? Baka nagkakamali ka. Nanlaki ang mga mata ni Jake Carmichael sa hindi makapaniwalang itinuro si Julius Reed gamit ang kamay na nakahawak sa kanyang sigarilyo. Siya can afford it. Oo, sagot ni Scotty Lake sa mahinang boses. Ngayon, posible ba siyang makaganti? Kinuha ni Julius Reed ang card, pinirmahan ang kanyang pangalan sa resibo, at pagkatapos ay ibinalik ang bank card sa kanyang bulsa. Niccolo Marsh, gusto mo ba akong sampilan? Ibinaling ni Scotty Lake ang kanyang ulo, ang kanyang tingin kay Niccolo Marsh ay puno ng kawalang interes. Ako, halatang natakot si Niccolo Marsh. Ngunit hindi siya umiling. Tandaan mo, kung manggahas siyang maghayganti sa iyo ngayon, ipapapatay ko siya sa lansangan. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. You, sa tingin mo gangster ka. Bata pa lang, anong pinagpapanggap mo dito? Malamig na tukso ni Jake Carmichael. Sampal. Sa sandaling iyon, hamampas si Niccolo Marsh, tinamaan ang Scotty Lake ng direkta sa mukha. Si Scotty Lake, na maganda ang kutis, ngayon ay may malinaw na tatak ng kamay sa kanyang kanang pisngi. At tiningnan ni Niccolo Marsh ang sariling kamay, nanginginig, medyo natulala. At para sa ginoong ito, si Julius Reed ay naglabas ng 20,000 sa kanyang bulsa, at inihagis ito sa counter. Mamaya, dadalhin kita upang hanapin ang namamahala dito, kunin ang komisyon sa pagbebenta ng kwintas na ito, at pagkatapos nito, magbitiw ka at umalis. Ngayon, hindi ka isang tindero, sinaktan ka niya, kaya natural, kailangan mong gumanti. Para sa isang kwintas na tulad nito na nagbebenta ng 80 milyon, ang isang komisyon ng ilang daang libo ay medyo normal. Kahit na isang regular na salesperson lang ay makakakuha ng hindi bababa sa ilang 10,000 libo. Ikaw brat, ang lakas ng loob mong saktan ako. Nanlalaking mata na tinitigan ni Jake Carmichael si Julius Reed, kilala mo ba kung sino ako? You dare to act like a gangster in front of me. Believe it or not, one call from me could prevent you from walk out that door. Ngayon, binibigyan kita ng isang pagkakataon na tumawag sa telepono. Lumapit si Julius Reed kay Jake Carmichael, ngumiti ng mahina, at sinabing, pero tandaan, iisa lang ang pagkakataon, sana pahalagahan mo ito. Ikaw si Niccolo Marsh. Napatingin siya sa babaeng tindera. Tumango si Niccolo Marsh. Magsimula sa isang sampal. Napatingin si Julius Reed kay Jake Carmichael. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 540:540. Ang lakas ng loob mo. Medyo nagpanik na talaga si Jake Carmichael. Pero mabilis siyang kumalma. Saktan mo siya, at kung maglakas loob siyang lumaban, aalagaan ko siya kaagad. Walang ganang sabi ni Julius Reed. Samantala, tahimik na tinawag ni Scotty Lake ang pinuno ng seguridad. Dahil nasample siya, hindi siya komportable. Desidido siyang gumanti. Lalo na laban sa Niccolo Marsh na ito, intensyon niya itong parusahan ng matindi. Sige, matapos marinig ang sinabi ni Julius Reed, dahan-daang lumapit si Niccolo Marsh kay Jake Carmichael. You little brat, mas mabuting hindi mo ito pagsisihan. Si Jake Carmichael ay huminga ng kanyang sigarilyo, nang hihiyang sinabi, ang pagpatay sa iyo ay walang pagkakaiba sa pagtapak sa isang langgam. Sampal. Inikat ni Niccolo Marsh ang kanyang braso at sinampal ng malakas ang mukha ni Jake Carmichael. Tinanggal pa niya ang sigarilyo sa bibig niya. Damn it, lokong babae, hinahanap mo ba si kamatayan? Saglit na natigilan si Jake Carmichael, pagkatapos ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang mukha. Anong nangyayari dito? Maya-maya lang, dumating ang head ng security kasama ang kanyang team. Matapos makatanggap ng tawag mula sa Scotty Lake tungkol sa isang taong nagdudulot ng gulo, agad siyang pumunta upang mapanatili ang kaayusan. Ikaw ba ang pinuno ng seguridad? Galit na tanong ni Jake Carmichael na nakatingin sa uniforme sa security. Oo, ako ang pinuno ng seguridad dito. Ano ang nangyayari sa inyo?
Tiningnan ng pinuno ng seguridad ang upos ng sigarilyo sa lupa at kumunat ang noo, hindi ba bawal dito ang paninigarilyo? Bahala na ang paninigarilyo, sinaktan ako ng tindera mo. Paano mo ito haharapin? Naiinip na sabi ni Jake Carmichael. Tiyak na sasagutin niya ang marka sa tindera na ito, at pati na rin sa batang ito na naglakas loob na kalabanan siya. Pero hindi ngayon, isang tindera na nananakit ng tao. Matapos marinig ito, sumimangot ang pinuno ng seguridad at nagtanong, talaga bang nangyari iyon? Sa mall, kung may nataman ng isang tindera, malaking bagay iyon. Masisira nito ang reputasyon ng Leo Cadia family at Five State International. Dapat itong harapin ng seryoso. Oo, mapapatunayan ko. Nagsalita si Scotty Lake mula sa gilid. At tinamaan din ako. Ano ba talagang nangyari? Alisin mo muna siya. Sumenyas ang pinuno ng seguridad, at hahakbang pasulong ang kanyang koponan. Hey, tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Si Jake Carmichael ay may hitsura na may nanonood ng isang palabas. Si Niccolo Marsh, na natatakot, ay napaatras at lumapit kay Julius Reed. Hindi ganoon ang sitwasyon. Inilahad ni Julius Reed ang kanyang kamay, pinahinto ang pinuno ng seguridad, ang mga detalye ng nangyari, maaari mong suriin ang pagbabantay. Ito ay ang Ginoo, at ang lalaking tindero, ang unang nanakit sa kanya. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya na sumagot. Kasali ka rin dito. Mahigpit na sinabi ng pinuno ng seguridad, kung gayon mangyaring sumama din sa amin para sa investigasyon. Sira ka na ba? Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Tumingin ng diretso si Julius Reed sa pinuno ng security. Tingnan mo muna ang surveillance, at makikita mo ng malinaw kung ano ang nangyari. Maaari mo ring itapon ang iyong mga mata kung walang silbi, ngunit marahil ay dapat mong hayaan ang iyong utak na huminga. Ang seguridad ng Five State International at ang Exhibition Hall ay walang kaugnayan, ang seguridad ay mula sa orihinal na kawani ng Five State International Building. Nakikipagtulungan lang sila sa Exhibition Hall. Magsalita ng matino, sumama ka sa akin ngayon. Galit na ang pinuno ng seguridad, at nang iniinsulto, lalo pang lumakas ang kanyang galit. Hindi mo ba naiintindihan ang isang salita na sinasabi ko? Umiling si Julius Reed na may pilit ng ngiti at pinalo ng isang mabangis na sipa. Bang! Ang pinuno ng seguridad, tulad ng isang saranggola na may putol na tali, ay pinalipad ng paurong, na mabigat na lumapag sa lupa. Tapos ka na, haha, tumawa ng malakas si Jake Carmichael. Ang pag-atake sa isang tao ay tiyak na haantong sa pagkakakulong. Bukod dito, parehong Five State International at ang Exhibition Hall ay mga pangunahing manlalaro, at ang mga kapangyarihan sa likod nila ay hindi papayag na magkaroon ng anumang kaguluhan dito. Sa kanyang palagay, humihingi lang ng gulo ang binata sa kanyang harapan. Captain, okay ka lang ba? Nagmamadaling lumapit ang mga security guard at tinulungang bumangon ang pinuno ng security. Nako, ang bastos, naglakas loob siyang saktan ako. Hulihin mo. Napangiwi sa sakit ang pinuno ng pangkat ng seguridad, ang kanyang katawan ay nanlalambot na parang sirang frame. Ngunit sa suporta ng kanyang mga kasama, nahirapan pa rin siyang tumayo. Ikaw ay patay na karne. Lumapit siya kay Julius Reed at marahas na sinabi. Itay Huntington, kahanga-hanga ang iyong mga tauhan. Hinuli mo ang mga tao nang hindi tinutukoy ang tama sa mali. Sa sandaling ito, casual na nakausap ni Julius Reed ang isang tao sa likod ng pinuno ng security team. Ha, naglakas loob kang magsalita tungkol sa amo natin. Ngayong araw ay puputulan ko ang bibig mo. Ngumisi ang pinuno ng security team. Sa Gonzales City, walang gaanong tao ang nangahas na tawagin ang pangalan ni Itay Huntington. At ngayon, ang batang ito, na walang kaalam-alam sa panganib, ay nagkaroon ng lakas ng loob na tawagin ang kanyang amo sa pangalan. Ito ang perpektong pagkakataon. Isang pagkakataon upang makilala ang kanyang sarili at makapaghiganti. Kunin mo siya. Iminuwestro niya ang kanyang kamay. Ngunit ang kakaiba, ang kanyang mga security guard ay tila na freeze sa kinalalagyan, ni isa man sa kanila ay hindi gumagalaw. Anong nangyayari? Hindi nasisiyahang sinabi ng pinuno ng pangkat ng seguridad, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, naramdaman niya ang kanyang sarili na umangat. Sino ba ang humawak sa akin?
Ngunit nang lumingon siya, napagtanto niyang nakatayo nga sa likuran niya si Itay Huntington. At ang sumando sa kanya ay ang personal bodyguard ni Itay Huntington, si King Kong. Boss, bumilis ang tibok ng puso ng pinuno ng security team, paano talaga nagpakita ang amo? Anong nangyayari dito? Malamig na tanong ni Itay Huntington. Matapos suriin ang lugar sa labas, kakapasok pa lang niya ay nakita niya ang isang pulutong ng mga security guard na nagkukumpulan dito. Sinadya niyang alamin kung ano ang nangyayari, para lamang makita si Julius Reed sa pagpasok. Isinalaysay ni Julius Reed ang mga kaganapan ng eksakto tulad ng nangyari, binanggit din kung paano ginamit ng pinuno ng security team ang kanyang autoridad, na sinubukang sakupin siya. Boss, ang taong ito ay nagdudulot ng gulo. Nasuspine sa himpapawid, sinabi ng pinuno ng security team na may malamig na pawis. Shut up. Ayon sa kanya, itong Ginoo at ang sales assistant ang unang nataman ng isang tao. Kung ang tao ay gumanti, ano ang masama doon? Matigas na sabi ni Itay Huntington. Boss, ikaw, natanggal sa trabaho. Malamig na sinabi ni Itay Huntington, umalis ka na. Scram. Ako, ang pinuno ng pangkat ng seguridad ay ganap na natulala. Ang trabahong ito ay binayaran ng 10,000 sa isang buwan, kung siya ay tinanggal, mahihirapan siyang makahanap muli ng trabaho sa industriyang ito. Pagkatapos ng lahat, sino ang maglalakas loob na kumuha ng isang taong pinaalis ni Itay Huntington? Mayroon pa ba tayong dapat ayusin dito? Nilinggan ni Itay Huntington si Julius Reed. Wala na, kaya natin ang sarili natin. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed. Kung gayon mabuti, umalis na tayo. Tumanggo si Itay Huntington at mabilis na umalis kasama ang mga security guard. Si Scotty Lake ay nabigla. Paano ito magtatapos ng ganito? Sinaktan ni Julius Reed ang pinuno ng pangkat ng seguridad, ngunit ang babaeng amo na ito ay walang pakialam sa kapakanan ng sarili niyang mga empleyado. Niloko mo ba ako? Lumingon si Julius Reed kay Scotty Lake, na mukhang nataranta. Ako, smack. Sinampal siya ni Julius Reed sa buong mukha, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Kaya, alinman ay kunin mo ang sampal na ito at sa kalaunan ay makuha mo ang iyong komisyon, o ikaw ay sumagot, at sasabihin ko sa kanila na kanselahin ang iyong komisyon, na sinasabing mayroon kang masamang serbisyo at nataman ang isang customer. Tama ang Ginoo. Bumangon si Scotty Lake mula sa lupa at malungkot na sinabi. Hoy, hindi ba ito bullying? Nanginginig sa galit si Jake Carmichael sa eksenang bumungad sa kanya. Masakit pa rin ang sampal ni Nicolo Marsh sa mukha niya. Tama, nananakot ako, at ano ang gagawin mo tungkol dito? Nakangiting sabi ni Julius Reed, na sinundan ng isang mabangis na sipa sa tiyan ni Jake Carmichael.